Maraming video editors ngayon, sobrang galing, napakaganda ng portfolio, pero di makakuha ng clients. Yung mga videos niya, napakaganda ng mga hooks, ang ganda ng motion graphics, ang ganda ng pacing, ang ganda ng sound design. As in, pag titignan mo, 10/10 talaga yung editing skills. Pero bakit hindi sila makakuha ng clients? Kasi sa freelancing, it's not just about the skills. It's about how you speak with your prospects. So yung mga makakausap mo at makakasalamuha mong mga potential clients, dyan nagmamatter, kailangan mabuild mo yung trust mo sa kanila. So intro pa lang may na-reveal agad ako na key point. So sa video na to, i-discuss ko lahat ng mga key points na yan. Ano ba yung mga dahilan kung bakit kahit may mga editors dyan na kahit sobrang ganda ng portfolio nila, napaka-organized, ang ganda ng website nila, ang ganda ng edits nila, 10/10 ang skills nila, pero hindi sila nakakakuha ng clients. So, sasabihin ko sa inyo yung mga dahilan based on research and based sa aking experience. So, tara na. So, reason number 1, lack of in-demand skills. So, given na na-editor ka, so ang skill mo is video editing. Pero on top of that, sa era natin ngayon, nag-e-evolve ang market ng video editing and content creation. Kailangan may iba ka pang skills na trending ngayon. I mean, hindi trending ang tamang term, in demand. So ano ba yung mga in-demand skills na dapat mong aralin kasama ng video editing? So meron ka ng video editing na skill, di ba? Ang kailangan mo pang aralin, AI. So mga AI software, yung mga ginagamit for AI video generation, yan yung mga Higgsfield, 11 Labs, HeyGen, FreePic, Opus. So, maraming mga AI tools yan. And as an editor, and nag-e-evolve na ang ating market, kailangan mo mapag-aralan yung mga ganyang software. So, yung AI ngayon, it's a must na yan. Dati, nung lumalabas-labas na yung mga AI software na yan, medyo against ako dyan. Hindi naman 100% against. Pero sinasabi ko kasi nun sa sarili ko na mapapalitan ng AI ang editors. And yung AI is parang kumbaga, ang daya naman. Kasi makakapag-produce ka ng something from just generating prompts. Pero, na-realize ko as months go by na hindi na natin mai-stop ang development ng AI. Kasi yung AI, future na yan. So, it's, kumbaga, nung time ng mga, yung sasakyan ng mga tao dati, kabayo lang. And nung inintroduce nila yung kotse, nag-switch na yung mga tao sa kotse. Kasi nga, syempre, mas efficient, mas mabilis, and makita nyo naman ngayon yung mundo, puro kotse na, puro vehicles na yung makikita nyo, konti na lang yung mga nakakabayo. Ang point na sinasabi ko dito, na yung AI is yun yung parang kotse. So, manual tayo nag-edit ngayon, and dumating yung AI to help us na maging efficient and mas faster sa pag-edit ng videos at mas gumanda ang content creation industry. So as a video editor, kailangan mong matutunan yung mga AI software na yan, yung mga tools na yan, kasi most of the clients ngayon, yan yung hinahanap. Another additional skill on top of video editing is prompt engineering naman. So in order to produce good AI B-rolls, kailangan mong magaling ka sa prompt. Kailangan mong gumamit ng ChatGPT para magkaroon ng accurate prompts. Yung prompts mo, kailangan maayos na maayos yan para pag ipipaste mo siya sa mga software tulad ni Higgsfield. So for example, mag-generate ka ng image and magpapakreate ka kay ChatGPT ng image para kay Nano Banana Pro sa Higgsfield. So yung prompt na gagawin ni ChatGPT, ipipaste mo yun kay Nano Banana Pro. Kailangan accurate. So sa video generation naman, Kling AI ang gamit sa loob ng Higgsfield. Kailangan mo din mag-generate ng accurate AI prompts. So same as Nano Banana Pro and Kling AI, lahat ng prompts kailangan magagaling kay ChatGPT, pwede ring Gemini, and yun, kailangan mong magaling ka sa prompt pag magkikreate ka ng realistic, or it depends on what the client wants, good AI B-rolls. Another skill on top of that is script writing and content calendar. Kasi most of the clients nowadays, ang hinahanap nila hindi lang talaga mainly video editor. Like I said, kailangan mong magaling ka sa AI, kailangan mo ding magaling ka sa script, sa pag-create ng script. Kasi yung mga, lalo na yung mga e-commerce brands, yung mga nagdo-dropshipping, or yung mga UGC creators, gusto nila mag-produce ka ng video from scratch.
So, lahat from script writing, yung script, gagawin mong voice over yun, ipe-paste mo siya sa 11 Labs, gagawin mo siyang voice over, pipili ka ng boses, pipili ka ng accent, and pag nakapag-produce ka ng voice over, doon ka na mag-produce ng mga videos. Mag-create ka, let's say, content good for 1 month. So, mag-iisip ka ng mga content topics using AI, ChatGPT, ask ka ng advice, ano bang magandang topic based sa branding ng client na to. Give me some content ideas. And then, yung mga gusto mong content idea, i-paste mo siya sa Google Docs. And then, yung mga content na yun, yung title nun, gawan mo ng script using ChatGPT rin. Pero of course, kailangan mo i-tweak yan, edit lang, hindi lang basta-basta copy-paste. So, like I said, gusto ng client, nowadays, most of the client, gusto nila ng magpo-produce ka ng videos from scratch. So, I think yun yung mga in-demand skills ngayong 2026, and it will always be in demand, especially 2027 and so on. Reason number 2, kulang ka sa outreach. Baka naman nag-outreach ka lang ng 3 lang kada araw, 3 lang kada week. Kulang ka sa outreach, kulang ka sa volume ng outreach. So, hindi lang sa volume, hindi lang sa dami ng outreach, sa quality rin. Baka naman ang ginagawa mo, pupunta ka lang kay ChatGPT, okay, create a proposal for me. Tapos, ika-copy-paste mo lang yon with your portfolio or your resume. So, very wrong yon. Yung copy-paste na yan, hindi mag-work yan. Kasi yung mga clients na yan, smart yung mga yan, alam nila kung ano yung totoo, ano yung hindi. Alam nila kung gawa ba sa AI yan, alam nila yung hindi. Kahit ako, mag-send kayo ng proposal sa akin, malalaman ko kung gawa ba sa AI yan or on your own words. Magpatulong kayo sa AI, pero hindi yung siya lahat gagawa. Magpatulong lang kayo sa kanya. So ako, ang outreach ko is, it depends kung gaano kadami ang outreach ko kada araw. Hindi ko na binibilang. Kung ano lang yung makita ko na available and gusto ko yung job description, I would spend 2 to 3 hours sa pag-outreach, and of course, pipili ako ng gusto ko kasi may mga rates na yan sa job sites. And of course, may mga naka-ready na ako sa Google Docs na proposal na ready-made templates. Pero hindi ko kinaka-copy-paste yan. It depends dun sa job description. It depends kung ano yung hinahanap nila, yun yung ipapakita kong una. So, I will also write on my own words depending on the job description. So, let's say, ang hanap ni prospect, magaling ka sa AI tool na Higgsfield, and ang content type nila is UGC type, meron ding mga VSL. So, punta ka naman sa Google Docs mo and kunin mo yung mga necessary na info na kailangan lang ni client. So, sabi niya, ang hanap niya, magaling sa AI Higgsfield. So, ang gawin mo naman, punta ka sa portfolio mo, hanapin mo yung mga videos na gumamit ka ng Higgsfield. And yun yung mga i-paste mo doon sa job proposal mo. And then, sabi niya, UGC type. Okay, maghanap ka ng UGC type. Punta ka sa template mo, kuha ka ng, kung naka-ready na yung may experience na yung summary ng experience mo sa pag-create ng AI and or sa editing, i-paste mo yon. So, yung mga necessary lang, do some tweaks, mention his name in the proposal, be friendly, and write on your own words using the template. I think quantity and quality sa outreach, very important yan. So reason number 3, your proposal is so hard to read. Like I said, actually part na rin to ng quality ng proposal. Hindi nag-work yung long proposals. Kailangan make it short and simple as possible. Kung ano lang yung kailangan niya, yun lang yung ipakita nyo. Kasi, yung mga long proposal, sinong babasa niyan? Like, ako nung nag-hire ako ng mga video editors na mag-join sa team ko, yung mga long proposal, wala, hindi ko na pinapansin yan. Kasi, wala akong time magbasa niyan. Hindi naman importante yung mga ibang sinasabi mo yan. Sinabi pa nung iba, okay, galing ako ng call center, nag-work ako sa grocery dati, or random stuff about their career. Bakit? Hindi ko naman kailangan yung mga dating experience nila na yon. Ang kailangan ko, ang gusto kong makita, yung skills mo as an editor. So, yun lang ipakita mo. And sinabi ko na rin yun sa mga job post ko dati na make it simple. Kung ano lang yung kailangan at hinahanap namin, yun lang ipakita nyo. No one will read a very long proposal kasi
Ang hirap basahin yan, sayang lang oras. Reason number 4, bad first impression. So let's say nag-meeting na kayo ni potential client and hindi niya nagustuhan yung attitude mo, hindi niya nagustuhan yung energy mo. Siguro hindi ka nag-i-smile. Siguro hindi ka masyadong nagsasalita. Siguro negative yung pinapakita mong energy sa kanya. Or nagsasalita siya, puro siya yung salita. Tapos yung mga reply mo sa kanya, matipid lang. Yes sir. Ganun-ganun ka lang. Or nakatulala ka lang. Like, you get what I mean. Sino ba naman gusto makipag-work sa ganong tao? Alam ko naman na may mga tao na ganun ang personality, pero ilugar mo naman, make some adjustments para lang makuha mo yung client. Kasi, honestly speaking, mas i-prefer pa rin natin talaga makipag-work sa someone na okay ang energy, high energy. I mean, kahit hindi high energy, okay ang energy niya as a person. Nag-i-smile lagi, ang ganda ng vibes niya, ang ganda ng aura niya. Kung makikita mo, okay, this is the guy. Kailangan, pag nakipag-meeting ka sa potential clients mo, mapapaisip niya dapat na, okay, I like this guy. This is the guy. Parang ganun. Ako, pag nakikipag-meeting ako sa mga prospects, unang-una talagang bungad ko sa kanila yung smile ko. Hey, kung ano man yung pangalan nila, hey, nice to meet you. My name is Shyrel Amol. I'm from the Philippines. Or, how's the weather? They're in Canada, something like that. Or, so I heard the news that it's too cold in your country right now. It's like -0°C. Kunyari ganun. So, ang tawag dun actually is smack talks. Kasi talagang short talks lang about something random. Hey sir, you look like Tom Cruise. Bola-bulahin mo. Like, kailangan magaling kang magbola ng tao para lang makuha mo yung loob niya. Pag sinabi mo yun, most likely tatawa na siya. Or, isa ding factor yun, kailangan mapatawa mo siya. Yun talaga yun. Para magustuhan ka niya. First impression lasts. So, kasabihan yan, tandaan nyo yan. Number 5, lack of negotiation skills. So, baka naman sobrang nahihiya ka pag nakikipag-usap ka or talagang hindi ka talaga marunong makipag-negotiate, hindi ka magaling sa salita. Hindi lang basta-basta yan sa editing skills or kung ano man yung skills mo sa freelancing. Kailangan magaling ka rin makipag-negotiate. So if may experience ka na dati sa mga pagbebenta, most likely, magta-thrive ka na dito sa industry na to. Pero pag beginner ka, bro, kailangan mong mag-practice makipag-negotiate. I think ang magandang gawin dyan, manood ka muna ng mga negotiation videos sa YouTube. Sobrang dami niyan. Manood ka kung paano ba makipag-negotiate. So I think, meron akong kilalang master negotiator. Ang pangalan niya, Chris Voss. Pinanood ko dati yung mga videos niya and nagbasa lang ako ng onti ng mga ng libro niya. Actually, hindi ko tinapos. Tinignan ko lang yung mga kailangan kong tingnan and actually, hindi siya 100% nakatulong, to be honest. Ang nakatulong yung mga YouTube videos talaga na napapanood ko. So, ang isa pang marerecommend ko si Dan Lok. Yan talaga pala yung pinaka-best master negotiator. Isa siyang serial entrepreneur galing sa Hong Kong and nakabase na siya ngayon, I think sa US or sa Canada. I think sa US. And magaling siya sa sales, magaling siyang makipag-negotiate sa mga clients, magaling siyang mag-close ng mga high deals. Pipaste ko sa descriptions yung link ng YouTube channel ni Dan Lok. Nakakatulong talaga siya sa akin. Kailangan mong maging magaling makipag-negotiate. So, sa community ko, Hustlers United, may naisip akong idea and nasabi ko na rin to sa mga members na kada week is magkakaroon kami ng parang practice interviews para magkaroon kayo ng exposure para pagdating nyo sa pag-outreach and sa meeting sa client and nag-meeting kayo with clients, hindi na kayo makakabahan. Kasi I know the feeling na pag beginner ka, sobrang nakakakaba talagang makipag-usap. Lalo na pag ibang language na English, nakakakaba. Pero the reason why gusto kong mag-hold ng mga ganong meetings dun sa community is because para magkaroon kayo ng exposure and ma-practice kayo sa pag-negotiate.
So, magkakaroon tayo ng mga brainstorming sessions doon and join ka na sa community if hindi ka pa kasama. Click mo lang yung link tree ko dito sa descriptions. Reason number 6, not strict with deadlines. So, let's say tapos na yung meetings nyo. Okay, nag-send si client ng test project sa'yo. So, isang test edit and kailangan mo siyang matapos within 24 hours. Pero ikaw na mahilig mag-procrastinate at tatamad-tamad, hindi mo tinapos yung test edit ng on time. So, 48 hours mo bago na send. 72 hours mo bago na send. Wala, nalagpasan mo na yung deadline. So, magiging turn off ka sa clients kasi iisipin nila, okay na test edit pa lang, late na siya nagpasa. Paano kaya pag kinuha ko na siya as my editor? Di baka puro late siya or ang dami niyang excuses. So be strict with the deadlines. No matter what happens, ipasa mo yan kung gusto mong makuha yung client. Ipasa mo yan within 24 hours. Kailangan basahin yung job description. Of course, baka naman 48 hours pa, baka naman 8 hours lang. So if ayaw mo makuha yung clients, okay, ipasa mo ng late yan. So may win-win situation din pag before the deadline napasa mo na. Kasi una nilang makikita yung video mo. So let's say 10 applicants kayo and ikaw yung pinakaunang nagpasa and nakita naman niya na quality, most likely ikaw na kukunin yan, hindi niya na i-check yung iba. So maganda pa rin maging early. So huwag mo sasabihin sa sarili mo na okay, 24 hours pa naman yung deadline, okay, pwede ko namang ipasa mamaya to. So as much as possible, i-edit mo ng mabilis yan, pasa mo agad-agad with the best quality. Huwag naman sobrang bilis na to the point na maruruin na yung quality. So, let's say, pasa mo within 8 hours. Pag nakita niya na okay, most likely, siguro 2 to 3 lang i-check niya sa ibang applicants or pag nagustuhan ka na niya talaga, magsaset na yan ng meeting, final interview, and dun na papasok yung negotiation mo. So, number 7, not okay with feedbacks. So, isa to sa mga reasons kung ba't hindi ka makakuha ng clients. Napakalaking turn off yan sa mga clients. Yung hindi mo kaya mag-take ng feedback. So, let's say nag-test edit ka, sabi ni client, may mga minor changes na kailangan mong improve. Improve mo yung hook, improve mo yung captions, improve mo yung graphics. And ikaw na ang taas ng ego, na-offend ka. Ito na yung worst situation yung nagalit ka pa sa kanya, na binigyan ka niya ng feedback, na inis ka pa, nagpakita ka ng something na nairita ka. Remember guys, ang feedback, chance yan para ma-improve mo yung skills mo. Without feedback, hindi ka mag-improve. The reason why ang ganda ng mga videos namin ngayon is because of feedback from the clients. If hindi sila nagbigay ng feedback, most likely, hindi ma-improve yung videos kasi nga, walang magsasabi na, okay, you need to improve this hook, you need to improve that. If editor ka kasi, tas walang feedback si client, ibig sabihin, okay, edits mo. So, most likely, no need to improve. Pero if nagbigay siya ng feedback, edi may chance ka to improve. Kailangan maging open-minded ka pagdating sa mga ganyan. Meron kaming editor dati, hindi ko na i-mention yung pangalan niya. Sobrang galing niya, pero hindi siya magaling mag-take ng feedback. Nakaka-offend sa kanya yun. That is why we are not working with that editor. Nag-stop yung collaboration namin. Because hindi na na-improve yung videos, nagiging stagnant na lang siya. So, dun na lang siya sa level na yun, mai-improve pa sana if magaling sana siyang kumuha ng feedback. So, if gusto mong makakuha ng clients, ayusin mo ugali mo. Thank you so much sa panonood ng video na to. If video editor ka or freelancer and di ka makakuha ng clients, uulitin ko lang, sundan mo lang yung mga key points na sinabi ko. Kasi most likely, is yun yung mga kailangan nyong i-improve. So, based yun sa aking research and experience, yun lang yung mga natutunan ko along the way. So, if hindi ka pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe ka na. If hindi ka pa naka-follow sa TikTok, follow mo na ako doon. If hindi ka pa naka-join sa aking community, mag-join ka na. Lahat ng links na yan is nasa aking link tree. Dito lang din sa descriptions. So, see you soon guys. Thank you for watching.